Amen. Misket. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. And let us start in prayer. Ito po tayo mag-aaral sa gabi. Panginoon, salamat po, Lord, muli sa lakas, sa oras po na ito, Lord, na kami po ay nagkatipon-tipon. Salamat sa mga pagpupuri, pagsamba, sa testimonies, Lord, sa kabutihan niyo po sa buhay ng bawat isa. And we just give to you, Lord, yung naman po ang sakit at karamdaman. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Kaya we are giving to you po ang nakita po na goiter or anuman po ang elevated na nakita sa aming kapatid. We are giving it to you, O Lord. At even po sa mga iba pa naming mga kapatiran na may mga sakit at karamdaman, be with them, heal them, Lord God. Minsan pa po, Lord, ikaw po ang aming tinataas sa oras na ito. Samahan niyo po kami, Lord, sa pag-aaral po ng iyong salita. Ikaw po, Lord, ang magturo sa amin. Bless, Lord, your people. Bless niyo po ang aming mga online viewers. At ang mga papunta pa lang dito, ingatan niyo po sila, O Lord. Salamat po muli. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po, tayo po ay nakaupo and let us learn. Umpisa po tayo sa ating lesson for tonight. Amen? Last Friday, sinabi nga po natin that we will be starting a new lesson and we will be studying the book which is called Images of Grace. Ito po yung libro po ng ating pong pastor, si Pastor June Malazo. And our lesson is, lesson 1 is called Appreciating Your Blessedness. Ito po yung title ng lesson number 1 natin. And for further reading sa ating pong daily devotional, kindly look up Ephesians chapter 1 verse 3 up to chapter 2 verse 22. Pagbulay-bulayan po natin ito. So to begin with, I want to read to you Ephesians chapter 1 verse 3. Ang sabi po doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Amen? So tingnan niyo po, no, nakita po ba natin, sabi dito, we have been blessed. Sino daw? Tayo. Tayo daw po ay ibinless ng ating Panginoong Diyos with every spiritual blessing in the heavenly places. Kaya nga, tayo daw na mga Kristiyano dapat ang pinakamasayang tao. Amen. Sa buong mundo. Christians should be the happiest people on earth. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakikita mo na masaya siya. Tingnan nyo nga. Sabi si Kuya. Siyempre. Yeah. Kasi, bakit tayo dapat maging masaya? Kasi anak ka ng Diyos. Amen. Period. So, wag po natin kakalimutan na sabi dito, the Bible says that God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Naibigay na daw sa atin yung mga blessings na yan. So, I will read to you 7 blessings na pag-aaralan po natin sa gabi na ito. And tingnan po natin yung mga blessings na ito. So, number 1, blessing is holiness. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 4, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. So sabi po, sa passage na binasa natin, the Bible says that God chose you in Christ before He created the whole universe. Kung pag-iisipan po natin ito, sabi dito, bago pa lang niya inumpisahan na gawin yung mundo, gawin yung daigdig, inisip na tayo ng Diyos.
Ikaw na yung inisip niya. No? Nakikita niyo po ba? Yung hindi mo pa nakikita lahat ng mga bagay na ginagawa, wala pa po daw ito ang inisip na agad ng Diyos tayo. Amen. Kung paano niya tayo likhain, kung paano niya tayo iligtas, pinlano na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya nga, kung yun ang dapat kung yun ang nakalagay, dapat yun ang iniisip natin na, para bang, ganun pala, ka-blessed ako. Dahil before the foundation, before na wala pang universe, wala pa po ito, tayo po ay pinili na ng Diyos. It means God has appointed us to salvation. And then, kapag naligtas ka, saan ang punta mo? Tingnan niyo po, no? Kapag naligtas tayo, automatically dapat, ang punta po natin is for you to be holy. Dati takot tayo sa word na holy eh. Di ba? Para bang kinikilabutan tayo pag sinabi na tayo ay banal. Pero sabi sa Bible, God has appointed you to be holy. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, for God has not called us for impurity. Tingnan niyo po, no? Hindi daw tayo tinawag para maging impure. Ang pagkatawag natin is but in holiness. Kaya nga, the moment na iniligtas ka ng Diyos, nag-umpisa na yung tuwid mong daan. Naintindihan po ba natin, no? Yung pagiging banal natin, ibig sabihin, patuwid na ng patuwid ang buhay mo. Paayos na ng paayos ang buhay mo. Kaya nga, dapat hindi po padagdag ng padagdag ang kasalanan mo. Dapat, pabawas na ng pabawas. The more you're spending time with God, the more na tumatagal ka bilang Kristiyano, dapat nakikilala mo na ang Diyos. You are now going deeper in that knowledge of Him. Ibig sabihin, nakikita na ngayon sa iyo yung wangis ni Kristo. Kaya nga, you are being made holy. Hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, He also invites us. Doon po sa nature niya, yung holy nature niya, na mag-participate daw tayo. Kaya nga, God made you into a new creature. Naniwala po ba tayo doon? Diba? Kaya nga sabi, if anyone is in Christ, he is now a new creation. And take note, hindi lang po tayo binago, nanirahan pa siya sa atin. Hindi ka lang binago, hindi ka lang niligtas, nanirahan pa ang Holy Spirit sa iyo. That's why He is helping you to be holy every day. Kaya pag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, andun na lagi yung may kurot sa atin. Kasi it's grieving the Holy Spirit eh. Nagigrieve na po natin siya. Di po ba nasabi ng ating Panginoon? Sabi ng ating Panginoon, He started something in you. He who began a good work in you is faithful to complete it in us. So, ibig sabihin, tatapusin niya ito at kapag natapos na niya ito, makikita na talaga kung sino si Kristo sa buhay mo. Kasi makikita na yung wangis niya sa iyo. Okay? Naintindihan po ba natin? Sabi po dito, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. No? In order that He might be the firstborn among many brothers. Sabi po, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Kaya nga po, as we struggle every day, alam niyo po yung kaaway, lagi tayong ida-down yan. Ang number one target ng kaaway, ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano. Kaya nga gusto niya tayong ipilit na i-down, yung lagi niya tayong tutuksuhin, pero sundin lang natin si Lord, kasi nasa sa atin na si Lord eh. The Holy Spirit is residing in us, and God will help us, will enable us to stand up para daw makasunod tayo doon sa gusto niya na tayo ay maging holy. Amen. Okay?
So, na-determine na po ng Diyos yung end natin that we will be like His Son, and it was God who chose us to be holy. Ang Diyos pinili tayo para maging banal, and we will surely become holy in the end. Naintindihan po ba natin? No? Amen. Kaya wag po tayong maging allergy na sa pagiging holy. Okay? Kasi ito yung panawagan sa iyo eh. Ang panawagan sa iyo, hindi yung maging katulad ka ulit ng dati, na impure. Di ba? Sabi sa passage, hindi impurity ang panawagan sa iyo, kundi holiness. Okay? Amen. So next po na blessedness, we have the blessing of adoption. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin to, you are now called to be His child. Huh? Before God created the world, He also planned that believers should be included in His household as sons and daughters through adoption. Inampun na daw po tayo ng Diyos. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 1 verse 5 to 6. Sabi po doon, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Kaya kung tatanungin po natin ang ating sarili, Lord, bakit ako pinili mo? Ayaw mo ba na piliin ka ni Lord? Gusto mo ba na piliin yung iba? Diba? Pasalamat ka dahil ang dami-daming pipiliin, isa ka sa pinili ni Lord. Amen. Isabihin, kaya kanya pinili kasi masaya siya na piliin ka. Gusto kanyang piliin at hindi siya napilitan na piliin ka. Pero tayo, pinili na niya tayo, pero minsan, madalas, tayo po, napipilitang sumunod lang sa Kanya. Okay? Pero siya, pinili niya tayo without any hesitation. Hindi naman tayo karapat-dapat. Hindi naman, wala namang makikitang maganda sa atin, di ba? God chose us according to the good pleasure of His will. Di po ba? Pero tayo unfair kay Lord. Pinili ka na nga niya, napipilitan ka pa na maglingkod sa Kanya. Nakita po natin, no? Kaya nga yung greatest commandment na sinasabi ng ating Panginoon is, ibigay na daw natin lahat. Lahat ng bagay. Para lang mapakita mo yung pagpapasalamat mo doon sa ginawa niyang pagpipili sa iyo. Amen? Amen. Kasi napakabuti ng Diyos, kaya wag daw tayong mapilitan na paglingkuran natin ang Diyos. Kasi nga, God gave you first eh. He gave everything to you first eh. Kaya nga, sometimes kung magbibigay tayo, di po ba? Ibigay mo na yung alam mo, ma-honor mo si Lord. Kaya nga sabi ng ating kapatid kanina, God loves a cheerful giver. Kasi masaya ang Diyos nung pinili niya tayo, tapos ikaw naman ang gustong magbigay ng pagiging good steward mo, napipilitan, nagdadalawang isip, malungkot, parang nawalan ka, samantalang lahat binigay na ni Lord sa iyo. Nakuha po ba natin? No? Ibig sabihin, sabi nga di po ba, kung saan daw yung kayamanan mo, andun yung puso mo. Amen. So, ibig sabihin, alam ng Diyos kung saan yung treasure mo. Amen? Kasi nakikita niya yung puso mo eh. Amen po ba? Amen. Amen. Minsan naririnig ko, lagi ba natin na ituturo na yung pagbibigay dito na, di ba? Lagi naman tayo nagpapaalala, pero hindi tayo namimilit. Kasi, ayaw ng Diyos na pinipilit niya tayo. Nakuha po ba natin? Amen. Ha? Ibig sabihin, God knows where your treasure is. Kaya nga, God adopts us because it will give Him glory
And God adopted us despite na pasaway tayo. Tandaan po natin ito. Diba anong sabi sa Bible? While we were yet sinners, Christ died for us. That's why God simply wants to bless us with His love and grace. Again, lagi po nating tatandaan, kung wala po tayo sa Diyos, hindi po tayo kakulangan sa Kanya. Pero kung wala ang Diyos sa atin, ang laki po ng kakulangan natin. Amen? So number 3, blessedness that God has bestowed upon us. Ano po yun? The blessings of forgiveness. Okay? Sino po dito yung nagpapasalamat at pinatawad siya ng Diyos? Amen. Amen? Amen. Ang sarap po ng pakiramdam kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos. Dati ang bigat ng pakiramdam mo sa buhay mo kasi alam mo talaga na ang dami mong kasalanan. Araw-araw, puro na lang kasalanan ang nagpapabigat sa buhay mo. Kaya nga, the moment you receive forgiveness from the Lord, it is the moment that you will truly feel alive. Gagaan ang buhay po natin. Thank you, anak. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Pansinin po natin ito. Sabi po dito, because of what Jesus did on the cross of Calvary, kinuha niya yung parusa na dapat tayo po yung magdusa. Nakuha po ba natin, no? Ibig sabihin, naging substitute natin ang ating Panginoong Jesus. And because of that, nagkaroon na ngayon ng possibility na maalis yung kasalanan natin. Yung kaparusahan ng kasalanan natin. When we come into God, believing in Him, yung merit po ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, it will now be applied to us. Yun yung ibig sabihin na substitution. Okay? So kaya nga po, yung isang makasalanan na tao, na tulad nating lahat, wala rito makakapagsabi na wala siyang kasalanan. Lahat tayo ay may kasalanan. Yung bigat ng kasalanan na yun, na inalis sa atin dahil nagpakatawang tao ang Diyos. Pinamuhay niya yung buhay na hindi natin kayang ipamuhay. He lived a life, but a life without sin. Kaya nga po, pwede niyang kunin yung kasalanan mo kasi siya ay walang kasalanan. So sabi po dito, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without blemish or spot. So anong ibig pong sabihin nito? Sabi dito, the moment you believe, you were simultaneously freed from the penalty of sin. Yung kabayaran ng kasalanan, inalis sa iyo. At the same time, yung kapangyarihan ng kasalanan ay inalis na rin po sa atin. Sabihin, wala na daw magko-condemn sa atin kasi dahil sa inalis na yung kasalanan na yun. Kaya nga sabi sa Bible, now therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya nga ang buhay Kristiyano, ang gaan na ng pakiramdam mo kasi wala na yung kasalanan na dati nag-aalipin sa atin. Tinanggal na po ng ating Panginoon na kung dati hindi tayo makatanggi, ngayon may kapangyarihan ka nang tumanggi. Kasi yung kapangyarihan ng kasalanan, yung pagkaalipin mo, inalis na po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito, no? Sabi doon sa Titus chapter 2, verse 11 to 12, sabi dito, for the grace of God
has appeared. Ito yung kaligtasan. Okay? Bringing salvation for all people. So, naligtas ka na. Kasi tinanggap mo na yung grasya ng Panginoon eh. And then, look at this. It is very important. Training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Meaning to say, yung mga pinag-aaralan natin, hindi ka lang dapat yung bang walang gagawin. Makita ninyo, training us. So talagang magte-train tayo to be holy. Magte-train tayo para pag-aralan natin kung ano yung mga gusto ng Panginoon. Hindi nung naligtas tayo, alam mo na lahat. Nabuksan na po yung susi, yung pagkaligtas sa atin, nabuksan na po kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos sa buhay natin. Pero, dahil tayo ngayon ay mga anak na niya, kailangan matuto na tayo sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya nga, we need training. So, ito pong ginagawa natin na ito, training ito. Yung pagbabasa natin ng Bible, training yon. Pag hindi mo sa kasalanan, training yun. Yung pagpunta nga lang po natin sa church, it's a training. Okay? Kasi the more that we train, we will now have the ability to renounce ungodliness and worldly passions, and magkakaroon ka ng self-control. Kaya mo nang kontrolin sa sarili mo yung mga bagay na gustong paggawa ni Lord sa iyo. Ayun ang hope ba natin, no? Again, pwede na tayong humindi sa kasalanan. Ito po ibig sabihin dito. So number 4, next blessing po that God has given us is the blessing of heirship. Because you are included in Christ, you are also made a co-heir with Him. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, ano po ibig sabihin nito? Ang sarap po na maging tagapagmana. Amen? Sino dito yung, just imagine excited ka, nabalitaan mo, yung lolo mo o lola mo na napakalayo, biglang nag-message sa'yo, ay may iniwan pala sa akin ilang ektaryang lupa. Basta nakapangalan sa akin. Di po ba? People on earth get excited kapag nakakarinig sila ng ganito, ay may mana akong makukuha. Di po ba? No? Kasi alam mo, hindi ka na maghihirap, gaganda na yung buhay mo, pero it is just temporary. Yung mga bagay sa mundo, nawawala yan, nasisira, nabubulok. At just imagine this, kahit na sabihin na natin ang daming iniwan sa iyong pamana, pero ang tao nagkakasakit. Marami kang ang pangbiling pagkain na masasarap kasi marami kang mana eh. Pero hindi ka makakain kasi wala kang gana. Nakuha niyo po? No? So nawala na rin yung excitement mo. Di mo ba? Hindi mo na ma-enjoy yung pagkain. But listen to this, no? Yung binigay sa ating ng Diyos, it is an inheritance. It is eternal. Huh? Hindi siya masisira, hindi siya mawawala, hindi siya mabubulok. So, if we are excited to get things here on earth, ay, iniwan sa akin yung cellphone ng amo ko. Diba? Pamana yun eh. Yun nga, nagiging excited tayo eh. How much more dapat maging excited ka dahil ang Diyos may pamana sa'yo. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us, ano sabi doon? To be born again. Nabuhay na muli tayo. To a living hope. Meron ka ng pag-asa, living hope. True, kasi sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So now,
to an inheritance. Meron ka na ngayong pamana that is imperishable. Hindi po ito mawawala o mabubulok, undefiled and unfading. Kept in heaven for you. Kita niyo po, no? Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Amen? So kahit wala kang pamana ngayon sa earthly things, pero meron kang pamana na ang Diyos po ang nagbigay ng mana sa iyo. Amen? Amen. So that is our blessing. Number 5 po, no? Na ating blessing na binibigay ng ating Panginoon is security. Ito po, ang sarap pong pakinggan nito. Ibig sabihin, may kasiguraduhan ka na. Daig mo pa yung nakasandal ka sa pader ng PNB. Diba? Dati noon, yung patalastas para kang nakasandal sa pader. Diba? PNB. Pero, daig mo pa ito. Kasi nga, sabi dito, when you hear the biblical gospel, nung tayo daw po ay nakarinig ng mabuting balita, and then we repented of your sins, believed the Lord, and confessed faith in Him, the Holy Spirit simultaneously indwells you and takes your heart as the temple where continual worship will be offered to God. Sabi nga po natin kanina, hindi ka lang niligtas ng Diyos, nanahan pa siya, nanirahan pa siya sa iyo. Sabi sa Ephesians 1:13-14, in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, ano sabi? We're sealed. Silyado ka na. With the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So meron kang instant security the moment you have been born again. Ito po ang sabi dito. Kasama na daw po natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nga, kung pupunta ka sa isang bagay na alam mo na malulungkot ang Diyos, tanungin mo muna sarili mo. Lord, okay po ba itong gagawin ko? Kasi kasama mo na siya. And also, meaning to say, ano man daw ang pagdaanan mong problema, trials, o anumang challenges sa buhay mo, wala nang tutulong pa sa'yo na masihigit na alam mong makakasolve niyan, kundi ang Diyos na kasama mo. Nakuha po ba natin? Amen. No? Kaya nga, di ba sabi natin, a Christian should be the happiest person on earth. Amen. Kasi alam niya, kasama niya ang Diyos na lumikha ng buong daigdig. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Kaya wag daw po tayong matakot dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen? Amen. Minsan, nawawala tayo sa focus Mas bumibigat yung takot natin sa buhay. Samantalang, pagbukas mo ng Bible, sinasabi na agad, fear not, for I am with you. Diba? The Holy Spirit is our guarantee. Number 6 blessing that we have is we are being spiritually alive. Kaya totoo yung kanta na narinig natin dati, alive, alive, alive forevermore. No? Kasi, tingnan niyo po ito, dati patay tayo Patay tayo dati. Kahit sa tingin mo, buhay ka, kaya nga pag lumabas ka, makikita mo napakadaming zombie. Because really, sa tingin nila buhay sila, but really, they are dead. Bakit po patay, no? Kasi nga, nagkasala yung ating mga ninuno. Babalik at babalik pa rin talaga tayo sa umpisa. Kung gusto mong malaman, di po ba in the Garden of Eden, yung istorya ng buhay ng tao, di po ba ano sabi ng Panginoon kay Adan at Eva?
The moment you take this fruit, di po ba, yung pagkinain nyo yan, you will surely die. Pansinin po natin, ano po yung ibig sabihin na mamamatay siya? Di po ba nabuhay naman sila ng mahabang taon? The Bible recorded that Adam lived for 930 years. So, ibig sabihin po, ito yung sinasabi natin kanina, nakala natin buhay tayo, pero sa totoo po ay talagang patay tayo. Even if we live a long life, di po ba ang buhay ng tao minsan, namamatay sila, nasa sinapupunan pa lang. Minsan naman, may makikita ka, mahigit 100 na buhay pa rin. Pero, even if you live a short life or a long life, the reality is, kapag wala po ikaw sa Diyos, ikaw ay talagang patay. You are really dead. Ano po yung biblical idea ng death? The biblical idea of death is separation from God. Ibig pong sabihin, nakahiwalay ka sa Diyos. Which is totoo naman. Pansinin po natin, di po ba dati, ang Diyos, ramdam natin may Diyos, pero ramdam natin napakalayo niya sa atin. Di po ba? Kaya nga, di ba, may kantang From a Distance, well, God is watching us. Kasi nga, ang tao, alam niya talaga may Diyos, pero malayo. So, we are separated. Kasi nga po, nakahiwalay tayo. Kaya nga, patay tayo eh. That's why the blessings of God happen kapag tayo po ay naniwala, and when you believe, ito na nga po, conversion happens, and when conversion happens, ikaw na dating patay ngayon ay buhay na. Ganun po ang pagiging Kristiyano. Lahat daw ng tao, sabi sa Bible, all people will die. Di po ba lahat tayo ay may kanya-kanyang appointment? Hindi natin alam kung kailan yung appointment natin sa Diyos. Pero ang tanong po, after our life here on earth is gone, saan ka pupunta? Kasama mo ba ang Diyos or nakahiwalay ka sa Kanya? Or separate ka sa Kanya? Kasi, if we are separated with God forever, that is what we call the second death. Kaya nga po, pasalamat tayo because Christ has rescued us from the state of deadness and made us alive. Buhay ka na ngayon. Amen? So our last blessing that we will discuss, number 7, is the blessings of nearness to God. Bukas na yung trono ng Diyos. Yung kalangitan po sa atin. Pwede na daw po tayong makalapit sa Diyos. In the Old Testament, pag binasa po natin, we will find that God has chosen a special race. Ito nga po yung mga Israelita. Hindi ko po alam kung bakit sila pinili ni Lord. Bahala na si Lord doon. Pero sabi sa Bible, pinili rin niya tayo. Hindi ko din alam kung bakit ako pinili ni Lord. Pero sabi sa pinag-aralan natin kanina, because masaya ang Diyos na piliin ako. Amen? That's why, ito po dapat ang response natin doon sa mga blessings nito. Let us thank God with our lives. Magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na binibigay niya sa atin. Maglingkod po tayo. Huwag po tayong para pong nawawalan ng gana kay Lord. Kasi nakita ninyo, araw-araw may blessing tayo. Pinili niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. He chose us, He loved us, and He saved us. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ang sabi po ni Haring David sa Psalm 103 verse 1 to 2, Bless the Lord,
Siguro habang sinusulat ni David ito, nakita niya, Lord, grabe naman. Sino ba naman ako para gawin mo kong isang hari? Sino ba naman ang angka namin para piliin mo ko na mag-lead sa iyong people? Kaya sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yeah? So we have 7 blessings that we have studied for tonight. The blessings of holiness, adoption, forgiveness, heirship, security, being spiritually alive, and nearness to God. So, kailangan maging aware tayo sa lahat po ng mga blessing na ito. At pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen? So, may assignment po tayo, and I hope that you will pass it or message it to me. Sa mga nandito po, o yung mga online na gusto rin mag-message, you can message it to me. Ito po yung ating assignment for our lesson for tonight. Sabi po dito, questions for review and reflection. Number 1, would you consider yourself as one of the happiest people on earth? Why? Why so? Sabihin, basahin mo ulit yung Psalm 103, 1 to 2, tapos pag bulay-bulayan mo, bakit ba ako masayang tao? Isulat niyo po yung reason nyo dyan, okay? And then number 2, what are the 7 spiritual blessings that God has blessed you with? Meaning to say, dito po sa pinag-aralan natin, walang masamang i-memorize yan. Para, from time to time, nababalikan natin. Napagmumuni-muni natin. Kapag inaatake tayo ng kaaway, ang dami kong blessing Magbibigay ako ng 7 sa'yo kaaway. Diba? Instead na mag-down tayo, malilift yung spirit natin. So, ano yung 7 spiritual blessings na yan? And then number 3, choose from that 7 particular blessing, a particular spiritual blessing that ministered to you the most. Diba? And describe how or in what way it ministered to you. Sa 7 na yan, ano ba sa tingin mo yung nakapag-bigay ng challenge o minister sa'yo? Ako po, sabi ko nga po, Lord, salamat, pinatawad mo ako. Ang sarap na makaranas ng pagpapatawad. Amen. Amen? Kasi ang gaan ng pakiramdam mo Dati kaaway mo ang Diyos, ngayon kakampi mo siya. Amen. Ayan niyo po, no? So from that 7, tignan niyo po, pumili po kayo ng gusto ninyo at mag-essay kayo. Kung gusto niyo, ilang pages yan. Okay? So, yan po yung assignment natin and Thank you po. ipasa po natin ito next week, okay? So, may 7 days kayo para sagutin yung 3 na yan, okay? So, tayo po lahat ay tumayo, okay? Let us stand and let us close in prayer. Lord, salamat po sa aming napag-aralan, sa gabi na ito, Father, that we are a blessed people, O God. Lord, yung inisip mo pa lang kami, Panginoon, bago likhain ang mundo, ang daigdig, it is already a big blessing for us, O God. Hindi po kami karapat-dapat, pero kami po ay meron ng kaligtasan, may pag-asa, may nagmamahal sa amin. Lord, we have security, O God. Salamat, Panginoon. Lord, continue to bless, Lord, your people sa aming pong pagwahiwalay. Ingatan niyo po ang bawat isa. Lord, bigyan niyo po ng kalakasan muli sa panibagong araw. Even po sa aming church sa Sunday, prepare us, O God. Prepare your people, Lord, sa titipon muli namin sa fellowship muli, O God. Bless, Lord, your online viewers. Be with them. Lord, sa mga wala po dito, ikaw na po ang magpala sa kanilang bahay. Even po yung mga nasa Pilipinas na aming mga kapatiran. Lord, I lift to you our country. I lift to you our president, our leaders, O God. Change, Lord, our land. Heal, O Lord, our land. Bless, Lord, Filipino people. Bless, Lord, OFW people, O God.
Bless niyo po ang aming mga kapasuran, ang aming mga bishop, ang aming bishop o God, ang aming mga leaders, kapatiran, ang mga churches, especially po ang LWBC Macau o God. We lift to you, Lord, this church. Ikaw po lamang ang tinataas namin sa lugar na ito. Gamitin niyo po ito, O God, according to your will alone only. Salamat po muli. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless. Maraming salamat.